Mga nakarang araw ay bumili tayo ng oil sa Shell dito sa Bunton. Nabili ko ito sa halagang 270 pesos. Ang oil na ito ay patok sa masa at ito ang ginagamit ng mga tricycle driver dito sa Tuguegarao. Kaya nang dumating tayo sa bahay ay agad-agad naman tayo na nag-change oil nitong ating Rusi Chariot. Kaya sa araw na ito, samahan niyo ako mga ka-best friend dahil susubukan natin ang performance ng Shell Advance na 15W40 mga ka-best friend. Kaya tara mga ka-best friend, samahan niyo ako at susubukan natin to dun sa highway pauwi mga ka-best friend para talagang malaman natin ang performance ng Shell Advance. Tara, let's go. At yun nga mga ka-best friend, nandito tayo ngayon sa gasoline station. So kakatapos na natin magpagas dito sa gasoline station at tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe papuntang L2. At yun nga mga ka-best friend, ay ang ating trike ngayon ay bagong change oil, kaya yun, susubukan natin ang performance nitong Shell Advance 15W40 mga ka-best friend, kasi yung oil na to ay talaga ng mga talagang patok na patok sa masa at tinatangkilik ito, lalo na yung mga tricycle driver na may 4-stroke mga ka-best friend. Kaya ito sa vlog na ito talagang masusubukan natin at ang bilis ng trike na to mga ka-best friend, dahil yung unang oil natin na nabili ko sa ibang company ay talaga namang medyo magaspang ang tunog at napakaingay ng makina, pero ito kakaiba to mga ka-best friend, talagang napakatining ng tunog at talaga namang hindi bumababa ang minor at hindi rin tumataas, flat lang ang minor niya na talaga namang katulad din dati nung ginamit ko yung Shell Advance na kulay blue na 10W40. Feeling ko pareha sila ng performance nitong kulay yellow talaga yan, itong 15W40. Kaya dito ay masusubukan na natin sa highway kung kaya natin mag-overtake ng mga truck, kasi talagang napakaganda ng performance niya. Konting piga ko lang talaga namang umaarangkada na at talagang parang wala ng pugok o parang hindi na siya pigil tumakbo mga ka-best friend. Pag pinibiga ko siya ay tuloy-tuloy na yung kanyang arangkada. Pansin na pansin ko siya simula nung ginamit ko siya kanina nung after natin mag-change oil mga ka-best friend, na mamaya talaga na mga susubukan natin sa medyo maluwag ang daan mga ka-best friend. Sa may karga tayo, 4 na tao yung karga natin pasahero mga ka-best friend, at umabot yung karga natin ng 200 mahigit mga ka-best friend, no? So yan, sana ay makapagpatakbo tayo ng medyo mabilis-bilis, at least masubukan din natin at ang langis na ito mga ka-best friend. So nandito pa lang tayo sa Gusi, going to nababalan tayo mga ka-best friend. So talaga namang ramdam ko na kung gaano ito kabilis mga ka-best friend, kaya ito wawaswasan na natin dito sa National Highway guys, no? At si Rusi Chariot naman ay tumatakbo ito ng matakbo ng 70 to 80 kph, depende sa load mo, sa karga mo. Pag yung karga mo ay 2 tao lang, talaga namang medyo mabilis siya, pero pag ikaw lang, ang driver lang yung karga mga ka-best friend, ay napatulin din naman, talaga namang umaabot ito ng 80 mga ka-best friend. So hindi rin naman advisable dito sa trike na pabilisan o waswasan sa highway, dahil nga 3 yung gulong, pwedeng kumempang, pwedeng matumba mga ka-best friend. So ang maximum speed ko lang dito ay nasa 60 to 70 lang mga ka-best friend. Okay na to kay Rusi Chariot, at least hindi wild yung kanyang makina. Marami na rin akong oil na nasubukan, iba't ibang brand mga ka-best friend, pero talagang dito ako namangha sa brand ng Shell Advance mga ka-best friend, at talaga namang kakaiba yung kanyang performance, no? So yung makina natin kanina nung hindi pa natin pinachange oil, hindi pa natin napalitan ng langis, ay talaga namang maingay yung andar niya. Pero nung pinalitan natin ng Shell Advance ay tumining mga ka-best friends. So talagang may pinagkaiba yung ibang oil tsaka itong Shell Advance. Hindi ko lang alam kung anong sikreto ng Shell Advance na kung saan ay tatahimik yung makina mo mga ka-best friend. Ayun. So nandito tayo sa waswasan na kalsada mga ka-best friend. Try natin dito si Rusi Chariot kung talaga namang pupugok siya or talagang lalakas yung kanyang takbo mga ka-best friend. So dito na top speed ko na siya dito ng umabot na ng 90 kph mga ka-best friend, itong trike walang karga. So passenger type yung ating trike. So dito umabot tayo dito ng 90 kph. Hindi na rin safe ang kalsada dito, gawa ng bako-bako na rin yung ibang portion.
Kaya dito lang tayo mabilis sa may spalto. Ayun, overtaken natin yung isang tricycle na mabilis din mga ka-best friend. So ayun, pangalawang tricycle na itong ating ma-overtaken mga ka-best friend. At mabilis na sa 60 ng takbo ng tricycle na ito mga ka-best friend. Yun, susubukan na natin siya dito. Yan, dire-diretso na tayo mga ka-best friend. At talaga namang napakabilis na. Ayan. So bumibelo na tayo guys. Mabilis na yung takbo ng ating trike. Kahit may karga tayo na 4 na tao. Yun no. So ramdam na ramdam ko na parang hindi na siya pigil tumakbo. Yun no. Tuloy-tuloy na mga ka-best friend. Halos naubos ko na yung throttle niya. Yung gasoline throttle. Yun. Talaga namang napakabilis guys. So ito, na-inlove na talaga ako sa ganitong langis. At sa sunod na change oil natin, ito na lang yung gagamitin natin na oil para ma-maintain natin yung performance na ganito. So mamaya maramdaman din natin sa akyatan kasi may akyatan din tayo na madadaanan papunta ng farm mga ka-best friend. Meron tayong aakunin doon na matarik pero simentado din naman, kaya nga lang napakatarik mga ka-best friend at mahabang paakyat. Yun, okay na okay guys. Si Shell Advance talaga namang na-inlove na ako dito ngayon sa kanya. Yun ang ganda niya pagmaniho. Hindi nagawa-wild gaano yung kanyang makina mga ka-best friend. Talagang tahimik lang guys no. Rinig na rinig ko talagang parang badya lang yung tunog niya. Tahimik, hindi siya nagwa-wild ng gusto mga ka-best friend. So gusto kong alamin kung ano yung sikreto ng Shell Advance mga ka-best friend. Ang ganda talaga ng tunog niya. Hindi nagwa-wild yung ating engine. Iyo, ang ganda oh. So makaka-overtake na tayo ng mga tricycle dito na tumatakbo ng 60 kph. Dahil yung estimated na speed natin, estimated ko nasa 70 tayo mga best friend, 70 to 80 kph. Yan, so medyo nagmiminor tayo dito gawa ng merong school at merong mga intersection dito, pedestrian, baka may tumawid na bata, ay delikado mga ka-best friend. Yun, dito mabilis yung trike natin guys oh. Grabe, ramdam na ramdam ko na yung bilis ng trike na to. So wala akong masabi mga ka-best friend sa oil ng Shell Advance. At pangalawang gamit ko na to, yung una kong ginamit ay yung 10W40 na kulay blue yung lagayan. Yun ang ginamit ko dati, okay na okay naman mga ka-best friend. Kaya nga lang ay medyo na in love ako doon sa code o yung isa pa yung Castrol. At nag-change ng ibang oil. Kumbaga parang naghahanap ako ng magandang klase. Pero ito ang last ko na napili, itong 15W40. Parang ito talaga yung compact sa kanya mga ka-best friend. Gawa ng medyo luma na rin ng ating engine. So bagay na bagay sa kanya yung 15W40. So umaga naman di siya mahirap i-start. Gawa ng hindi naman gaano kalapot yung kanyang oil starting niya. Kaya one click, minsan dalawa, one click start na siya. And tuloy-tuloy na yun yung kanyang andar. Wala nang hindi na yun namamatay kahit bitawan mo yung gas. Actually pag in-start ko hindi ko na binibitawan yung hindi ko na pinipigaan o hindi ko na binibigyan ng gas. Kusa na siyang nag-i-start, umaandar pagka pinupush ko na yung kanyang push start button mga ka-best friend. Okay na okay. Yun, ganda ng takbo natin mga ka-best friend. Talagang mabilis na. Ayos guys, very recommended talaga yung oil ng Shell Advance mga ka-best friend. Grabe, dito pa lang mga ka-best friend sa Libag ay feeling ko kotse yung dala ko, gawa ng matulin yung takbo nitong trike natin mga ka-best friend. So nami-maintain niya lang yung kanyang vibration, hindi gaano siya ma-vibrate at hindi gaano well yung kanyang makina mga ka-best friend. So yun no, mabilis yung takbo natin guys no. Yan, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman mga ka-best friend, subscribe na kayo sa ating channel. At click nyo na rin yung notification bell, click nyo po yung bell, click nyo po yung all mga ka-best friend para updated kayo sa ating mga vlog dito sa Tuguegarao mga ka-best friend. Yun no, napakatulin mga ka-best friend, very recommendable itong oil na to. Pinagkumpara ko na rin sila ng isang trike natin na cargo type na Rosy Chariot mga ka-best friend. Ay talaga na mga mas mabilis itong passenger type. At pagkakaalam ko talagang nakaset up ito sa pang highway mga ka-best friend, pang pasahero. Pero yung ating cargo type ay nakaset up yun sa low speed.
gawa ng pangkargahan kasi yun mga ka-best friend. Ito naman nakaset up sa pang high speed kaya mas mabilis ito compare doon sa ating cargo type. So tinop speed ko na rin yung ating cargo type na trike ay nasa 60 lang siya yung kanyang top speed, pero itong si passenger maabot siya ng 80. So it means yung kanyang gear ay talaga namang naka-set up sa high speed mga ka-best friend. At sa akyatan naman talo ang passenger type na to compare dun sa cargo type. Yung cargo type natin umakyat yon ng may karga na 20 na galon mga ka-best friend. Wala pang logger yon, hindi pa pinababa yung logger, umakyat ng matatarik na may kargang 50 na galon. Pero itong si passenger type may karga lang siya na 4 na tao or 5, ay need mo na ibaba yung kanyang logger gawa ng medyo hirap nga siya at parang nabibigatan siya mga ka-best friend. So itong si passenger type mabilis lang talaga pagdating sa highway, pero si cargo type ang kagandahan sa kanya ay dun sa bukid mo sa may matatarik. Yun ang kagandahan kay cargo type. So alam ko na yung kabisado ko na yung difference nitong dalawang trike, cargo type and passenger type. Okay, so at least alam niyo na si passenger type pangpatag at pangpasahero siya mga ka-best friend. So high speed setup siya, pero si cargo type low speed setup ang kargahan kasi, kaya yun ang design niya. Okay, at least alam niyo na yung design nyo ng dalawang trike na to. Actually may isa pang tayong trike na para siyang van na close van yung design niya. So steel din yung kanyang dingding, bubong, at ang kanyang engine ay naka set up siya low speed kasi gawa ng mabigat din yung kanyang body. Yung body niya kasi steel, lahat yun kompleto steel, kaya may kabigatan yung kanyang katawan. So ayun, at liliko na tayo dito mga ka-best friend. Papasok na tayo dito sa area natin at paakyat na tayo dito sa Matarik. At huwag kayong aalis dahil susubukan natin dito sa Matarik itong ating trike na bago yung oil, naka-shell advance to, kaya sana akyatin natin ng segunda. O minsan magpe-primera pa ako dito gawa ng kargado, pero pag ako lang at may karga na isa, ganyan, isa dalawa, kayang-kaya ng second gear. So ayun, dito pa tayo sa baba ng Carabao Center o sa Nalababalan mga ka-best friend. Mga kapalayan pa yan dito, pero pag akyat natin doon, bukid na yon at matatarik na mga akyatin, pero simentado naman mga ka-best friend. Kaya nga lang need mo pa rin na bumuelo, magbaba ng gear gawa ng matarik talaga yung mga daan dito. So ayun, mabilis lang talaga sa patag mga ka-best friend. Kahit naka 4th gear tayo, mabilis po yan. Ibato mo ng 5th gear, tutulin na ako ng gusto mga ka-best friend. Ganyan si Chariot na high speed passenger type. So okay din naman, gawa ng dati kumarga rin ako ng 12 na pasahero, pero lubak-lubak pa yung daan nun. Passenger type yung daan ko, ay yung dala ko, pero kayang-kaya din naman mga ka-best friend. Kaya nga lang puro primera lang tayo. Minsan pagka umakyat tayo ng medyo matarik, need mo ibaba yung low gear para hindi nga mahirapan ang ating makina. Kasi pagka pinilit natin na primera sa mga ahonin, akyatin at delikado mga ka-best friend, mas mabilis mapudpud yung ating clutch lining, unlike naka low gear na talaga namang kayang-kaya. Ayun, so nandito na tayo sa Ambuklaw. Ito matarik to mga ka-best friend. Ang haba ng patarik na to. So dito pa lang sa baba naka second gear na tayo dito, pero parang kayang-kaya din naman niya second gear. Napakatarik kasi na ito, mahaba ito na matarik, pero simentado din naman. Ayan, medyo bumibigay yung kanyang puwersa, binibigay niya na. Pero ang kagandahan dito, hindi wild yung makina, sakto lang talaga yung under niya. Hindi siya maingay or hindi siya talagang sobrang ingay. So sakto lang yung kanyang under mga ka-best friend. Yun, so second gear tayo. Mabilis yung second gear nga natin dito mga ka-best friend, compare natin sa isang trike. Yung second gear nung cargo type natin ay mabagal pero malakas. Kahit may karga ka na mga galon container na tubig, kayang-kaya kahit naka-second gear. So dito natin naka-second gear tayo dun sa cargo type, ay kayang umakyat dito.
kahit may karga na 20 na galon mga ka-best friend. Yun ang kagandahan sa cargo pag sa kargahan, kaya nga cargo type mga ka-best friend. Yun no. So second gear tayo, kayang kaya naman. So basic lang kay Chariot yung mga ganito akyatin. Mabilis din naman yung second gear ni passenger type dito na Chariot. Ayun no. So yun mga ka-best friend. So marami pa tayong akyatin dito, gawa ng akyat baba yung lugar namin dito. Masigsag din mga ka-best friend, mamaya liko kanan, kaliwa, and paakyat na naman. So ganito yung daanan namin dito mga ka-best friend. At bangkingan pati. Ang ganda-gandaan dito pagka nasa area namin ay maganda yung view guys. Kitang-kita yung mga area na talagang kung mahilig ka sa view ay pwede mong puntahan mga ka-best friend. So yun, tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe guys, no? So nasa Tercera na tayo mga ka-best friend. At pag medyo patag naman, binabato natin ng fourth gear. And maya-maya pagka may paakyatin, malata na naman yung kanyang takbo, kaya binababa ko ng Tercera. Yung lagi pong buwelo ko ay yung Tercera para talagang umakyat mga ka-best friend. So pagdating sa taas, yung parang matarik-tarik na, ay pwede mo nang ibaba ng segunda para talagang tuloy-tuloy na. Kasi pagka sa baba pa lang magsesegunda ka na, ay maingay yung makina o nagwa-wild, no? So ayan, no? Eto, buwebelo talaga ako dito, gawa ng matarik sa unahan. Yan, then bato ko ng third gear and second gear yan dyan. So ganyan ang kagandahan sa Chariot na passenger type. Kung konti lang naman yung akyatin, kung kayang-kaya niya, ay pwede mo siyang ibuelo lang ng kaunti mga ka-best friend. Yun yung kagandahan. So kayang-kaya guys yung mga akyatin dito. Basic na basic lang kay Chariot. Kung sa inyo naman, lugar nyo ay talagang lubak-lubak, bako-bako, ay alam ko na kung ano yung hindi tatagal dyan. Ang hindi tatagal dyan mga ka-best friend, mga bushing mo. Pagka kinakargaan mo ng mabigat at yung daan mo ay talagang malaliming lubak at maputik. At talaga namang yung pangilalim ng trike mo ay kakalawangin yan mga ka-best friend. So pagka dumaan kayo sa putikan, yan, kailangan nyo hugasan yung trike nyo para hindi kalawangin. Kasi pag nag-istamba yung putik dyan sa ilalim, ay agad-agad yan na kakalawangin yan pagka hindi maayos yung pagkapentura. So itong trike ko kasi ay kailangan natin rin to repairin, gawa ng ilalim niya may mga may mga kalawang. So after 3 years, mag 3 years na kasi itong trike ko, ay gagawin ko yung pangilalim nito. Pipinturahan ko mga best friend para tumagal, para hindi anuhin ng kalawang, kasi mahirap pag kinain ng kalawang, lumalapad, lumalaki, pag lumala na talagang masisira na yung bakal. So yun. So yan lang yung mga idea ko na experience dito sa trike na to. So okay, sa sunod talaga mag change oil kayo, gamitin nyo na yung Shell or Castrol. Yan sa dalawa na yan ang best performance ng pagdating sa Chariot mga ka-best friend. Huwag kayong gumamit ng hindi angkop or hindi siya compact sa trike nyo. Ibig sabihin, yung trike kasi natin ay mabilis uminit. Pag long drive talagang uminit yung makina. Yung bilhin nyo na oil, yung lumalaban din sa init na oil. Mayroong heat resistance na oil. Yun ang bibilhin nyo, kasi nga yung ating makina ay low speed, yung cargo type, kaya mabilis uminit. At minsan pa nga may kaibigan tayo na namamatayan siya. So pagka lumabig, under naman siya, it means na overheat yung makina. Kaya yun mga ka-best friend, oil maintenance lang yan. Huwag nyo kalimutan yung inyong atras abante gear oil, high and low gear oil din yun, at yung kanyang differential na gear oil mga ka-best friend. Ang ilagay nyo dyan ay number 90 lang na viscosity o yung kapal ng langis mga ka-best friend, para maganda yung pag-circulate ng oil, mas mabilis siya mag-circulate. So yun, at tuloy-tuloy lang tayo sa ating biyahe papunta doon sa L2 mga ka-best friend.
Okay guys, nandito na tayo sa L1 at syempre maraming salamat sa panonood ninyo at pag-subscribe ninyo sa ating YouTube channel mga ka-best friend. Thank you for watching. Thank you for support sa ating channel guys.